Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Ayan, at kamusta po kayo? Kamusta ang inyong maghapon? Kamusta po ang inyong ginagawa ngayon? Sa oras na ito, nasan mang panig po kayo ng mundo? Sana po ay nasa mga mabuti kayong kalagayan. Ayan, shoutout Ate Rebecca Waters, Nay Merlita Berhel de Dios, Erica Bartolome, hello po. At ang topic po natin dito na ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa issue pa din ni Mima Alicia. Ayan. M. Suzuki, hello po. Kasi meron po ako nakita na mga post sa FB na sinasabi nga po na baka buhay pa daw si Mima kasi wala daw pong burol. Hindi daw po nakaburol. Yan po ang napag-alaman natin. At sabi ko nga nako si Mima Alicia wala na't lahat. Grabe po talaga ang ginagawa nitong mga DDS sa kumbaga pagkakasaya nila sa nangyari kay Mima Alicia, which hindi naman talaga natin to kinakagulat kasi nga po ano ba ang DDS, di ba? Mga marahas yang mga tao na yan. Di ba? Yung mga tao na yan ay talagang gustong-gusto po na may mangyaring hindi maganda kay PBBM. Di ba? Gusto nga nila mawala na si BBM, gusto nga nila magkasakit si PBBM eh. 'Di ba? So what more pa kaya kay Mima Alicia na tagapagtanggol ni BBM. Actually, kung babalikan naman talaga natin ang mga pangyayari, lahat po ng pambabalahura na ito ay nagsimula kay Digong. Kumbaga, gumaganti lang si Mima. Yun ang totoo niyan. Gumaganti lang si Mima. Kasi yung pambabalahura nila noon, ni Digong, nagsimula si Digong, ano sinabi ni Digong? Si BBM ay bangag. Bangag daw ang ating presidente. Kaya nagkaroon ng parang nickname si PBBM na bangag. 'Di ba? Sinasabi yan ng ating mga kababayang DDS, bangag si BBM, adik daw ang presidente, na wala pong kahit isa man lang ebidensya na pinakita si Digong pero pinaniwalaan nila kasi nga yan ang kanilang santo eh. 'Di ba? Yan ang kanilang anito, talagang yan ang kanilang pinaniniwalaan. Ngayon, after po ng ilang mga pagkakataon na ang nangyari pa, parang si Mima pa yung binabaliktad. Sinasabihan mo kasi tatay mo karton, kaya nauna ka na naging karton, na ilagay sa karton. Yan po yung mga sinasabi nila. Pero hindi nila alam, gumaganti lang. Nagre-rebat lang si Mima. Kahit saan po naman magsimula, kahit ano pa po ang gawin nating pagre-research, wala pong naunang BBM supporter na nagsalita ng hindi maganda. Lahat po ay nagsimula nung panahon ni Digong at lahat po ay nagsimula dahil nga po hindi nabigyan ng confidential at intelligence funds etong si Sara Duterte. Tapos in-employ na nila yung mga vlogger nila na puro paninira na kay PBBM. Biruin nyo, ginawa ng pulburon video si BBM. Hindi umubra. Ano ginawa nila? Yung sumunod na video, yung AI na meron daw ginagawang kalasuan. Si PBBM. Hindi rin umubra. Bakit? AI na AI. Deepfake na deepfake. Kahit anong gawin mo dun sa video. Diyos ko, engot na lang talaga maniniwalang totoo yun. Tapos si PBBM naglabas ng issue tungkol sa flood control scandal. Inilabas niya ang korupsyon na ginagawa ng mga mismong tauhan niya
At ng mismong mga kaibigan nga daw niya, wala siyang pake kung sino ang masagasaan eh. Si PBBM ang naglabas ng issue, tapos ang tinuturo nilang mastermind si PBBM. Umamin si Sara Diskaya. Nagsimula siyang gumawa ng proyekto nung 2016. Yung mga proyekto na pinuntahan ni BBM, yung nalulutos parang styrofoam, yung riprap o yung flood control, ginanon lang ni BBM, nabasag yung saka ni Vince Dizon, napakaninipis nung bakal, tapos nung ginanon ni BBM, natatanggal talaga yung semento. Panahon ni Digong ginawa. 2019. Paano naging mastermind si BBM? Diba? So, si Mima, bilang isang vlogger, na nakikita ang ginagawang pambabalahura kay PBBM, nagsimula si Digong, sumunod ang mga kaalyado ni Digong ng pagsasalita ng bangag kay PBBM, gumanti lang, nagrebat lang si Mima. Tapos ngayon, nung nawala si Mima, grabe po ang kanilang palakpakan, piyesta, grabe ang kanilang pagsaludo doon sa gumawa ng masama kay Mima. So, eto na nga yun. Pinapakita lang nila na sila po ay mga crime-loving people. Gustong-gusto nila yung style ni Duterte. Gustong-gusto nila yung mga inosente, yung mga walang muwang, yung mga walang kinalaman sa nangyayari na sistema ng illegal na pulburon dito sa ating bansa. Gustong-gusto nila yung mga ganung bagay. Yung mga nakakakota ang PNP, yung merong mga bigla na lang nababalita, nilalagyan ng wag tularan, kahit na wala pong kinalaman sa illegal na pulburon. Yan po yung gustong-gusto nila. Pinapakita lang nila ang kanilang tunay na kulay. Kaya nga sabi ko sa isip-isip ko, ano ba naman tong mga taon to? Sinisisi kay Mima, buti nga sa'yo, ang sama kasi ng bunganga mo. Yan ang mga sinasabi nila. Pero nakakalimutan nila sino ang nagsimula ng gulo na to. Sino ang nagsimula ng BBM supporter versus DDS? Sino nagsimula? It all starts by Digong. Tama ba yung English ko? It's all started by Digong. So kung kinarma si Digong dahil nakulong doon sa ICC, at sinasabing karma rin yung nangyari dito kay Mima Alicia, hindi ba nila naisip na yung kanilang pagsasaya dahil sa pagkawala ni Mima ay maaring may kaakibat na karma? Ano ba akala nila? Ang karma, one way? Ang akala ba nila ang karma, hindi alam na natuwa sila sa pagkawala ni Mima? Diba? Akala kasi nila, dun lang natatapos yun, pero hindi. Marami pang pwedeng mangyari dito sa kanila, dito sa mundo. Diba? Kaya wag nating kakalimutan, sino ang nagsimula nito? Sino ang naunang bumanat? Sino ang naunang nanira? Sino ang naunang nagmura? Sino? Walang iba kung hindi ang mga Duterte. Aminin man nila yan o hindi. Sila ang unang nagmura kay BBM, sila ang unang nagmura kay First Lady, sila ang unang nagmura dito kay House Speaker Martin Romualdez. Huwag nating kakalimutan yan, huwag niyong kakalimutan yan. Mga DDS na makakapanood nitong video ko na ito, huwag niyong kakalimutan kung sino ang nauna na nagsalita ng hindi maganda, nagmura,
nagbanta kay PBBM. Huwag niyong kakalimutan. Kasi po, yung nangyari kay Mima, maaari at maaari din na maging karma ninyo yan. Tandaan niyo yan. Oh, nagustuhan mo ang vlog ko na to? Aba, mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.